break muna tayo sa maingay at mausok na Metro Manila. That's right, Ian! Kaya ngayon ay nandito tayo sa isa sa the best na puntahan para mag-relax at matuto ng mga arts, plants at iba pa. Kaya mga kasangbahay, samahan niyo po kami this Monday morning na maglibot at mag-relax dito sa Home of Filipino Arts, Culture and Heritage, Shambhala Silang! Let's go! Mga kasangbahay, siguradong marami na sa inyo ang nakakakilala sa ating special guest for today. Siya ang founder of Shambhala Silang Living Heritage Center and Arboretum. She is also a steward of culture and heritage. Isa rin siyang farmer, gardener, landscape artist, poet, art and antique collector at financial literacy teacher, and a cultural entrepreneur. She is no other than Ninang Riza Matibag Muyot. Good morning, Ninang Riza! Good morning mga B at good morning Kuya! Welcome to Shambhala Silang, the home of arts, culture, and heritage. Nina, ang ganda po dito sa place ninyo. Kanina nag-ikot kami dun sa may harap. Pero isa sa mga tanong po namin nila Ian at Tini, ano po ba yung ibig sabihin ng Shambhala at paano po ito nagsimula? Yung Shambhala, ang ibig sabihin sa Tagalog ay si Bathala, siya ang bahala, siya nawa, they will be done. So it's more of a prayer na nagsimula dun sa isang libro kong nabasa na The Secret of Shambhala, na sa mga ibang bansa ang ibig sabihin ay isang lugar kung saan ito ay isang paraiso na pinupuntahan ng mga tao kung sila ay na-enlighten. Ninang, matanong lang po namin, no, ilang taon na po ba itong Shambhala? Ay medyo matagal na, no? Nabili ko itong lupa nung 2000, so 24 years ago. But I started planting ng 2008 after the death of my father. So actually, ang gusto ko lang talagang gawin dito nung simula ay magtanim ng magtanim. And nabalitaan din po namin na isa po kayo sa naapektuhan ng pagsabog ng Bulkang Taal. Paano naman po kayo nakarecover dito po sa Shambhala? Iyan, isa talagang malaking pagsubok yan noong January 12, 2020 dahil 2 inches ang kapal ng abo dito at para kaming sinimento dahil yung mga clouds na may kasamang abo at buhangin ay dito bumagsak. So umabot ng 6 na buwan naming linisin lahat ng ito at itanim ulit yung mga halaman. So literally kinalkal namin lahat ng lupa, lahat ng even mga damo ay namatay at napakaraming halaman na talagang namatay. Ibig sabihin ko po, konti na lang po talaga yung na-recover niya ng mga halaman o lahat po ba ay totally po na nasira? Merong isang variety, yung mga bromeliad, na more than 1,000 namatay lahat. At saka yung mga pine trees ko, yun ang medyo kinakaiyak ko kasi nagtanim ako ng 100 pine, Baguio pine. Pero may natira sila ko konti na lang, mga more plus, mga 20 plus. Siyempre kasama rin yung sa mga bagyong dumaan. At siyempre yung mga kubo ko, nakakatapos ko palang magpabubong. So, ang hirap kasi yung kogon, hindi basta-basta nililinis. Pero speaking of yung lugar po ninyo, kasi ang laki po nitong Shambhala, Yes. ilang hectares po ba? Nasa 2 hektarya ito. Oo. So, ibig sabihin po, 2 hektarya po yung talagang nilinis po ninyo. Kinalkal niyo yung lupa. Pero po, Ninang, after po nitong Taal eruption at ito pong pandemic na nagdaan, ano na po yung mga nagbago dito sa Shambhala? Maraming nagbago dahil sa pandemic. Dahil kinailangan ng mga tao na pumunta dito at maraming pumupunta, nagbukas kami ng gallery museum. At dahil doon, lalong nagpuntahan yung mga tao, so napilitan din ako magbukas ng isang restaurant. At yun na, nagsimula na siyempre meron tayong mga activities, so naglagay tayo ng pavilion, naglagay tayo ng mga garden, at binuksan na natin ito sa publiko para yung mga tao may mapuntahan during the pandemic. Pero sino-sino po ba itong mga tao na to na talagang pupunta dito madalas po? Ay, marami. Lahat ng mga tao na parang gusto nila yung nature, mga nature lovers, mga nagtatanim, mahilig sa mga pagkain, lalo na yung mga heirloom and heritage dishes. Yung mga gustong tumingin ng arts. So lahat ng may mga hilig sa arts, culture, nagpupunta sila dito. Sa katunayan, kami ay accredited na ng Department of Tourism para sa ecotourism and cultural tourism. So tinutour ko sila sa gallery, sa garden, at maraming iba't ibang tao dahil iba't iba rin yung interest. Oo, na pumupunta dito. Sa mga interesado po na gustong pumunta po dito po sa Shambhala Silang, saan po ba sila pwedeng kumontak?
Maaari nilang tingnan yung aming Facebook. Meron kaming Facebook page, Shambhala Silang. Yun, and then nandoon lahat kung gusto nila magpa-reserve, meron kaming accommodation. Yung accommodation namin sa mga Ifugao Hut, meron kaming restaurant, so they can make the reservation doon kung gusto rin nila mag-tour. Ninang Riza, sa lahat po ng kwento nyo, excited na po kaming tatlo na lumibot dito sa Shambhala. At excited na rin ako na ipasyal kayo dito. Tara na! At mamasyal na tayo. Let's go! Gusto nyo bang makakita mga bee ng pang-asim? Opo. Pangsigang? Okay. Ito yung alibangbang. Alibang Kung makikita ninyo, may mga puting bulaklak. Yung mga puting bulaklak nito, ito ay pwedeng gamitin natin sa salad. Pero itong dahon nila, itong mga dahon, ito ay isang souring agent or ginagamit nating pampaasim o pangsigang. Cool, di ba? Madalas kasi alam natin, sampal, kamyas, Bayabas. Pwede pala to, alibang. Pero yung preparation po nun, paano naman po? Mamaya ituturo ko yan sa inyo. Magluluto tayo ng sinigang using alibangbang leaves. Ito yung dapay. Dito yung mga Ifugao pumupunta para magpulong-pulong sila. So this is their seat of government nung araw. So yung mga babae bawal pumunta dito. Ito yung nasa center ng kanilang community. Tapos dito sila nakaupo. Ganyan. Kaya ginawa natin dito sa Shambhala Silang isang mini Ifugao village na kung saan narin ay. Pero ginagamit naman natin itong pang-bonfire. At saka pag nagbabarbecue tayo, Oo nga, galing. Para tayong binabalik sa nakaraan. Yung mga nasa history books natin. tapos dito ginagawa yung mga wedding reception kung saan we have an open amphitheater. Ito yung open amphitheater natin na nilalagyan natin ng mga wooden benches. Yes. Tapos nandito yung mga audience. Pwede rin dito mag-musical, mag-perform. So this serves as the stage here. Parang ito yung ating cultural mini village. Galing. Yeah. Ganda. At lahat ng mga batong nakikita ninyo ay dinala namin dito dahil isa lamang ang bato na nakita natin dito sa Shambhala, kundi ito lamang. Yes. Lahat to ay nanggaling, like itong mga bato na to, galing sila sa put ng Mount Banahaw sa Dolores, Quezon. And then ito namang mga adobe, galing sila sa Santa Maria, Bulacan. Puro lupa po ito dati. Oo, ito yung isang slope or isang hill na walang mga steps, so mahihirapan kayong pumunta. That's why, ang ginawa natin, nagdala tayo dito ng mga igorot at saka ifugao, at ito ay ating ipinaterasa. So, hinariprap natin. At alam naman natin na ang mga ifugao ang master sa pagre-riprap. Dahil sila ang gumawa ng ating mga rice terraces sa Kiangan, sa Ifugao. So, yung ginagawa nila doon, tinataniman nila ng mga rice. Kasi for food production yung ginagawa nila. Ang ginawa naman natin dito, dahil hindi tayo makapagtanim ng rice, ay tinaniman natin ng iba't ibang halaman, especially yung mga edible at saka yung may medicinal value. So makikita natin, like kanina, yan, no, nakikita natin dyan, nandyan yung ating mga tinatawag na fennel or dill na inilalahok natin sa ating mga ensalada. Mamaya makikita natin doon sa pagluluto natin. Excited na. Okay? So, eto naman yung balimbing. Yung puno ng balimbing, syempre, yung alam naman natin yung balimbing, maasim, no? Parang kamyas siya. So, ginagamit din natin to as a souring agent. Tingnan natin, ito yung mga bunga, oh. Sabi mo, Siling, gusto mong pumitas? Opo. Kung maabot mo, ayan, no? Ito po, pwede po itong Yes. Yan. Wow. Maliit pa siya, pero pwede siyang lumaki ng doble niyan. Kasi ngayon nagsisimula pa lang siyang mamulaklak. Ayan yung mga bulaklak ng balimbing. Ito yung maliliit. Ay, ito may malaki, oh. Yan. Pwede rin po bang ihati sa sinigang yan? Yes, actually, yun Wow. yan. Isa siyang souring agent or pangpaasim. So, kasama siya doon sa alimangbang at saka sa mga kamyas, sa iba pa. May season lang po ba siya na namumunga siya? Yes, at nagkataon ngayon, bago siyang namumulaklak at bago pa siyang namumunga, kabuuanan na niya na mamunga, malalaki yan. Ito yung mga orchids, brown orchids na yellow ang bulaklak. Actually, ito edible din to. Yung mga dilaw na bulaklak. So, Ang daming edible. nakakain din natin to. So, pwede nating ilagay sa mga salad dito. Yung mga bamboo po dito, Nina, kayo rin po ang nagtanim. Yes, lahat ng bamboos dito, tinanim natin, lahat ng mga puno. So, ang tawag dito ay pole bamboo. Ito yung yellow bamboo. Tapos, meron din tayong
Ito, yung mga golden bamboo. Meron tayong Thai bamboo. Ito po ba yung di ba meron pong bamboo na kinakain yung labong? Lahat naman ng bamboo, pwede mong kainin yung labong. So, kunyari, pero mas maganda syempre, yung mga tinik, yung malalaking bamboo. Kasi malalaki ang labong nun. So, yun ang mas maganda kainin. Yan tayo kumuha ng kamyas na nalulutuin natin. Dito, nakakuha na tayo ng bunga. Ito, oh. Ayun, oh. So, yan, may bunga pa. Actually, nung isang linggo, puno to ng bunga. Ngayon, ginamit natin pansigang, tapos kinuha na yung iba para gagamitin natin panluto. So, nagsisimula na naman silang mamulaklak at bumunga, pero dun sa taas, medyo marami pang bunga. Tapos makikita natin yung avocado. Avocado ay isa ring medicinal plant. So, magagamit mo ang buto and seeds niyan sa ating mga skin. Tapos, ito pwede mong gawing tea. Yung murang dahon niya, ilaga mo. So, magaling din yan sa fever. So, maraming uses yung avocado. Ayan na naman ang ating alagaw. Ang alagaw sa Pilipinas ay marami ring species. Dito sa Shambhala, meron tayong 3 species. Iba rin ang alagaw na nandun, iba to, at meron pa tayong isang alagaw doon. Iba-iba ang aroma nila, pero lahat sila ay medicinal at saka edible. Pwede rin siyang sangkap, pamanang sangkap sa mga pagkaing Pilipino. Ang tawag dito ay singkaban. Singkaban. Ang singkaban ay bamboo art ng mga taga-Bulacan. Yes, from Bulacan. Oo, so saan sa Bulacan? Malolos po. Okay, tamang-tama. Dahil ang singkaban ay nagmula sa Malolos at sa Hagonoy, Bulacan. Katunayan, ang gumawa nito ay taga Hagonoy, Bulacan na isa sa 2nd generation ng mga singkaban artists. So, ibig sabihin, yung singkaban ay isang katutubo at isang pamanang art dito sa Pilipinas. Yeah. So yun, dito sa Shambhala, gusto natin na ibahagi sa mga pumupunta dito yung iba't ibang crafts, arts ng mga Pilipino. Kaya nga tinawag natin itong Home for Arts, Culture and Heritage. Etong Shambhala sila. Ito ang tawag dito ay mga bigonya. Iba't ibang species ng bigonya. Ito, makikita nyo yan, may mga bulaklak. Yan, iba-iba siya. Merong parang kulot na ganito. Merong malalapad ang dahon. Pero ang kagandahan sa kanila, lahat ng bulaklak ng bigonya ay edible. Ooh. Pwede ninyong ilagay sa mga salad ninyo. Ito yung mga isa sa mga flowers na edible na pwede nating ilagay sa mga salad natin. Ito. Tapos ang dahon niya ay isa ring souring agent or pangpaasim. Pupunta naman tayo dito sa ating mini garden arboretum kung saan makikita ninyo ang marami nating edible and medicinal plants. So, tara! Okay, so ito naman yung ating mga edible flowers, no? Kasama dito, itong mga bigonya, nakita na natin kanina. So, ang bulaklak nito at dahon ay edible. In fact, yung dahil maasim to, pwede din tong souring agent or pampasim. And of course, ito yung bulaklak ng everyday. Ito ay pwede nating isama sa salad. Edible din siya. Ito yung gutocola. Ito ay pwede nating gawing salad din. Tapos pwede nating lutuin. At ito rin ay may medicinal value. Karamihan ngayon sa mga halaman natin, akala natin ordinaryo or kahit extraordinary, pero marami silang mga medicinal value. Katulad nitong okra. Yang okra, ginagamit ko yan kasi may diabetes ako. So, pwede mo siyang gawin, yung bunga niya, ikakat mo, lalagay mo sa baso ng tubig, lagay mo sa rep, sa umaga inumin mo. Slimy, pero pampababa ng blood sugar. Ito naman, ang green tea. Yan. Yun, pwede natin gawing tea din. Alam niyo naman, ang green tea, di ba? Very healthy. Yes. May antioxidant din yan. And of course, we have here ashitaba. Ay, naririnig ko yung ashitaba. Siyempre, pampababa ng blood pressure, di ba? Oh. Yan. And nandito rin yung mga iba nating pangluto. Ito yung coriander. Coriander. Tapos meron tayo ditong, ito, tawa-tawa. Ano po ang tawa-tawa? Ito, ginagamit din ito pang isang medicinal plant din ito. Ay, itong isa po medyo familiar sa amin. Correct. Alam mo na kung ano. Kapag may umuubo, di ba? May plema. Oh, Oregano. And oregano. alam nyo ba, meron tayo ditong 4 na klase ng oregano.
Ito yung native, normal na oregano natin na nakikita natin, di ba? O ito. Yan. Pwede nating pang gawing tea, di ba? Pero meron tayong variegated oregano. Yan. Ano po yung difference nila? Meron siyang puti sa gilid. Ayan, yan yung variegated oregano. And of course, nung pagpunta pa ako sa Ifugao, nakakita ko ng mas mild, mas masarap na inumin yung oregano nila. Yung native oregano na nakita ko sa my rice terraces, ito yan yung mataas na yan. Yan. Yes, ito. Pwede nating mamaya pitasin yung dahon, ayan. At and meron din pong Italian po. Italian oregano, yan naman yung ginagamit natin sa pasta. Ah, wow. Oo, so Hindi po lang basta-basta gumagamit ng oregano sa pasta. Kailangan Oo. Italian. kailangan yung Italian, yung malilitang dahon, yan yun. Ito yung ating siling labuyo. Siyempre, pag magtetinola tayo, di ba? Yung dahon niya ang ginagamit natin. Pero yung siling labuyo naman, yan yung pangpaanghang natin sa bagoong. Parang pang ano. And meron tayong siling haba. Itong siling haba, ito naman yung nilalagay natin mamaya sa pagluluto natin. Sa sinigang. Yan, yan yung siling haba. Rosemary, of course. Nilalagay Meron sa din tayo. steak. Steak. Pero yan din marami din tayong medicinal value. Malalaman natin dun sa mga halaman natin na nandito. This is Oxalis triangulis. Isa rin siyang edible, yung bulaklak niya. Pwede mong gawing salad. Tapos marami rin siyang benefit. Ito ay aloe vera. At meron tayo ditong 4 na klase ng aloe vera. Tingnan mo, ito ibang klase itong aloe vera. Ito yung normal. Pero sa kabila, di ba, ginagamit natin sa hair. Oo. Pero meron tayong ibang variety ito. Tapos ito, another variety. At saka yan. Ito pa yung isa. So, meron tayong 4 na varieties ng sabila or aloe vera. Pero Ninang, curious po ako dito, parang mapagpanggap na talong-talungan. Yes! Ang talong-talungan, may bunga yan. Makikita natin dito. Ito yung bunga ng talong-talungan. Ito ay atin din pwedeng isama sa ating paggigisa ng mga gulay. Yan, para rin siyang maliliit na talong. Ito yung sage natin at saka lavender. Ito naman, pwede natin itong gamitin na pang-aromatherapy. Edible din siya. Even the flowers are edible. Ngayon lang ako nakita ng totoo. Ito yung sage, saka ito yung lavender. Yan. Ganda ng kulay. At saka, ilagay lang natin to. Pwede natin itong i-dry, ilagay natin sa oil. Pwede rin siyang pang-massage. We have chichirika. Chichirika. Okay, itong chichirika, may medicinal value rin. And then we have, ito, mga marigold. Meron din tayong pako. Ito yung pako na nakakain. Of course, echinacea. Yung echinacea, ano yan pang-boost ng katawan, pagka magkakasakit ka, merong mga tablets na ginagawa dyan with the vitamin C para lumakas yung inyong immune system. So, ito yan. Ito medyo familiar, citronella. Citronella malvarosa. Iba po yan sa citronella. Iba pa ang citronella. Oo. Hindi po sila magkapatid. Hindi. Okay. Of course, we have, ito yung tagpo. Tagpo. Uy, sana all. Yung tagpo, this is ginagawang wine, para siyang duhat na maliliit. Unfortunately, hindi pa siya wala pang bunga, namumulaklak pa lang siya. So, ang bunga niyan ay maliliit na parang duhat, mas maliit sa duhat, and then ginagawa natin itong wine. Violet Antioxidant din siya. So, meron din siyang medicinal property. Violet ang kulay niya. This one is a family of ginger, couscous red buttons. Pero So, ito kumuha kayo ng ganito. Ito, get this. Ito ay edible. And then, makakain nyo yung tip. Matamis? Yes. Ito, Dito sa dulo po ba? Yes. Ay, matamis na kasi. Matamis and maasim. So, ito yung peppermint. Nilalagay natin to sa mga drink natin. Of course, meron tayong talong, pero wala pa siyang bunga. And meron tayong iba't ibang variety ng basil. Ang basil ang tinatawag na king of herbs. Oo, so ito yung ating sweet basil. Yan. Ito yung ating Thai basil. We have here the holy basil. Ito, holy basil. Yan, holy. Tumataas to ng mga kaganyan, di ba? Tapos, syempre, meron din tayong mint basil. Ito. This one is the serpentina, hindi na to basil.
Ito yung pinakamagaling ito yung king ng pinakamapait, pero pinakamagaling sa diabetes. So, itong dahon nito, napakapait to. So, ilalaga nyo and then iinumin nyo, parang tea. Yan. So, ito yung mga iba't ibang basil natin. Of course, we have celery and parsley, and we have other mint. Ito yung jabang mint. Ito naman, yung ating stevia. Ayan na, yung stevia. Yan, stevia ito. Substitute sa mga sugar Ito yung natin. substitute sa sugar. So, kung diabetic ka, ito na lang ilalagay nating pang-asukan. Yes. Ito na pong dahon na ito, matamis na po Yes. ito. You can try. You can try. Ang tamis. Siyempre, meron tayo ditong sakurab. Alam niyo yung sakurab? Yung sakurab, ito yon para siyang chives. Ginagamit siya sa pangluto ng mga taga Mindanao. So, of course, ito yung chives natin. At ito yung gagawin nating tea mamaya, tarragon. Tarragon tea. Para saan po maganda yung tarragon? Yung tarragon, isasama natin doon sa pandan, maganda siyang gawing tea. Insulin plant. Of course, we have uray. Uray, yung red costus nito, kaano nung insulin plant, yung mga costus. We have mga, turmeric. Ay, ito. Kailangan nating maghukay nito kasi kukuha tayo, ito yung ano nila. Kukuha tayo ng ating gagamitin. Ito, lumalabas na yung ano niya. Ito yung ating turmeric. So ito, dadalhin natin to para pang ano natin, pangluto natin sa ating, mamaya magluluto tayo ng yung adobo sa dilaw. Ang nilalagay natin doon ay itong turmeric. Okay, siyempre may mga kamatis tayo, yung mga normal, di ba? We have here, ito yung Chinese malunggay. Ang laki ng dahon. Yan, ito yung Chinese malunggay. And then we have here tahibo, of course. Kilala din natin yung tahibo, gamot din to sa ubo. Ayan, nagagamit. At ginagawa rin natin tong tea. Ito yung tahibo. Ito yung sinahanap nyo, sambong. Yes. Ito rin yung isang medicinal plant na ginagamit. In fact, ito ay ginagawang tableta, dinadry. Yung mga dry na dahon, yung ganito, ginagawa yung tablets. Tapos iniinom yan. Kaya tea. Yan, oo. Kilala yan, ano? Oo, yes. And we have here, ito yung tanglad or lemongrass. Siyempre, ito yung kamyas natin na maliit pa. Yung malaki doon, nandun nakita natin kanina. We have the purple tea. Ito yung gagawin natin mamayang drink. Parang Ang tawag sa kanya ay pukinggan. Blue ternate or pukinggan or Claytoria ternatea, yun ang pangalan niya. Yun na pala siya. So ano siya, pwede natin siyang, mamaya gagawin nating drink yung mga bulaklak. Sarap po. Then of course, we have citruses. Narito ang ating lemon, meron tayong pomelo, meron tayo ditong biyasong. Yung biyasong ay isa sa pinaka native na citrus sa Pilipinas na hindi kilala ng marami. Pero ito'y nasa Mindanao at saka nasa Bukidnon ko nakita. Mas malaki siya sa kalamansi. Alam naman natin na yung dayap. Yes. Yung dayap, meron tayong dayap dito. Ito yung dayap. Ang dayap ay napakaganda na gawin nating salad dressing, no? Sa mga citrus. Pero yung biyasong ay mas may flavor, mas mabango kaysa dayap. And of course, we have calamansi. Ito, namumunga na yung mga kalamansi natin. Nandito naman tayo mga bee sa nursery natin. So, ito yung ating nursery ng mga katutubong puno na itatanim natin dito sa ating arboretum. Tamang-tama, may tag-ulan na, no? Kasi yung ating mga panglahok o sangkap na pamana kung kulang, eto yon, makukuha natin yung mga kayumanis, kalingag, or yung cinnamon. And of course, ito napaka-importante kasi ito ay endangered species na at saka itong kapa-kapa ay native at endemic dito sa Pilipinas. So, kailangan na magtanim tayo kasi nawawala na siya dahil endangered na nga siya. So, yan ang ating mga iba pang mga puno na itatanim dito sa Shambhala na halos lahat ay meron siyang medicinal and edible. At kung hindi naman ay nakakapagpaganda sa ating kapaligiran, syempre sa ating environment. Ilan lamang yan sa mga more than 1,000 species ng puno at halaman na makikita ninyo dito sa Shambhala Silang. At sa katunayan, ang karamihan dyan ay gagamitin natin mamaya sa ating pagluluto. Wow!
Pero habang piniprepare itong mga ingredients na isasama natin sa ating ilulutong dish today, ililibot ko muna kayo sa Tawid Gallery. Tara na! Celine, nandito tayo ngayon sa Tawid Gallery ng Wow. Shambhala Silang. So, gusto mo bang pasukin natin? Tara po, Ninang. Bakit nga po pala tinawag to na Tawid Gallery? Ang tawid ay galing sa salitang pagtawid or crossing over or journey. So, malalaman natin dito sa loob kung bakit siya tinawag na tawid. Okay, Tawid. so nagsimula siya dahil ang simbolo ng pagtawid ay itong isang bangka. This is a hull of a boat from Quezon Province. And then, pagbaba niya, itong hagabi is the symbol of wealth for the Ifugao. Itong hagabi na to ay napaka-importante sa mga kolektor dahil nung 2020 na auction sa Leon Gallery for 18.5 million. Oo, ganun na kamahal ito dahil napakahirap tong gawin dahil ito ay magastos gawin. Paano po ito ginagamit ng mga Ifugao po? Ginagamit nila to sigaan. At the same time, pagka may wedding, ito yung ceremonial bench nila sa mga weddings. At the same time, ito yung kanilang parang prestige ba? Para pag meron kang hagabi sa bahay nyo parang mayaman ka. Oo. So, ginagamit ito na tulugan, parang ganyan. No? Ganito yung pag-ano nila, yan, ganyan. Yan. Tapos, pwede ring paanakan. At the same time, yun na nga, wedding bench. Yan. So, bakit siya mahal? Kasi, kaya siya mahal dahil pag pumili sila ng puno, tapos ika-carve nila, tapos i-install nila sa bahay, which will take mga siguro 1 linggo, pakakainin nila yung buong tribo. So, meron silang tinatawag na uyaoy or feast. So, it's a combination of creativity and spirituality for the Ifugao. Ito rin yung simbolo ng kanilang generosity dahil papakainin mo nga yung buong tribo, kaya mahal siya. And this is the third symbol of wealth of the Ifugao. The first symbol of wealth ay ito. Ang tawag sa kanya ay kinabigat. Kasi pag mayaman na sila, ipapakarve nila o meron silang uyaoy. So ito po ay nasa loob lang po ng kanilang mga bahay. Nasa loob. Minsan nasa labas, yung poste sa labas, papakarve nila to symbolize na, ay, mayaman na kami. Yun. That's the first. The second is the haldak sa kitchen nila. So ito nga pala yung ating koleksyon ng mga indigenous artifacts, mostly from Ifugao or from Northern Luzon, the Cordillera. So ito yung tinatawag na haldak, which is the second symbol of wealth sa kusina naman nila. So ito yung mga ginagamit nila sa kusina nila, mga lalagyan nila ng panghuli ng isda. Ito yung kanilang pang ano nila to, yung pag naggagapas ng rice, yung nag-aani, ito yung ginagamit nila. So marami silang mga kagamitan dito na ginagamit. Ito yung mga na-collect natin. So ito yung ating Grabe po yung mga sculpture sa mga bagay na ginagamit. Napaka-creative talaga nila, napaka-artistic nila. Yan. So meron din tayong mga basket. Meron tayo ditong yung mga mas na nabili ko to sa may roadside ng Ifugao para to symbolize the people of Ifugao. Nilagyan natin ng mga trabyesa at mga poste ng lumang bahay. Ito yung mga guards nila ng tawag ay padaw. Then we have here, ito yung mga taklobo. Kasi alam mo ba, yung Mountain Province, doon ko siya nakuha, di ba? Napakataas doon. So ibig sabihin lang, yung Mountain Province ay nasa ilalim ng dagat nung unang panahon. Ayun. So, yan. Mga taklobo, mga bulol, mga musical instruments. Ito yung ating mga sinaunang gamit na pamana sa atin or heritage natin. So, ito yung buong installation. At para maintindihan ng lahat, sumulat tayo ng isang tula para dito sa buong installation. So, ito yung mula sa lupa. Paano tumawid sa langit upang mapawi ang mga sakit? Mula sa langit, paano mayayakap ang lupa upang ipunla ang mga biyaya? Ibulong sa hangin, 100 panalangin, sa puso aanihin, katuparan ng mga hiling.
Yan, isa lamang yan Ganda. doon sa mga tula. Mm. Pero of course, meron tayo ditong exhibit area. Yes po, napansin ko nga po, ang ganda po Yes. ng mga painting. Oo, kung saan nakikipag-collaborate tayo sa mga artists katulad nito. Marami siyang solong painting, si Isa Rodillo, pero meron din tayong collaboration katulad nito. Sinulat natin to, ayokong magsagwan, gusto kong maanod, ayokong lumangoy, gusto kong malunod, kung agos ng buhay, sa iyo ang tuloy. So this is the Art of Fluidity by Isa Rodillo. Parang nabubuhay po talaga yung artist in me, Ninang, dito sa ating Tawid Gallery. Pero para mas makilala pa natin mga kasangbahay, si Miss Isa Rodillo at ang iba pang mga artist dito sa Shambhala Silang, puntahan naman natin sina Ian at Pini. Maraming salamat, Celine, Aninang Riza. At tama nga kayo dahil ngayon ay makakasama naman natin ang iba't ibang mga artists na nag-exhibit dito sa Tawid Gallery. At isa nga sa kanila ay si Miss Isa Rodillo. Good morning po, ma'am. Good morning, po. Good morning. Bati po muna kayo sa ating pong mga kasambahan. Good morning po sa lahat ng nanonood ngayong umaga. Napakaganda kasi nitong mga nakikita nating mga paintings dito sa ating likuran, Ian, no? Pero pwede po ba namin matanong, ano po bang klase or ano po bang style ng pagpipaint ito pong ginawa ninyo dito po sa ating pong mga nakikita ngayon? Ang style na ginawa ko dito ay acrylic pouring. So, yung iba-ibang kulay ng pintura, inilalagay ko sa canvas at papaikutin siya or ititilt. Lalagyan ko siya ng isang specific na kulay sa ibabaw, which is black, na siya yung may pinakamabigat na specific gravity para siya yung lumubog at mag-create ng mga ganyang lines. Grabe yun, Ian. May mga pag-gravity pala dito na pumapasok, no? So basically po, Miss Isa, ito pong mga paintings po ninyo ay tinatawag po itong abstract painting. Opo. Abstract painting. Pero gaano po kayo katagal na nag-paint na po? 6 years. 6 years. Opo. Pero Miss Isa, natatandaan niyo pa po ba yung unang painting na pinaint po ninyo 6 years ago? Ang una Ano kong na? ipipaint ay parang skyline. Skyline. Oo. Kulay itim siya na may kasamang resin. Parang gabi. Na-imagine ko na yung maganda yung gabi. Tapos ginamitan ko siya ng gold at saka ng ultramarine. Ultramarine. Kulay blue na parang madilim na blue. Yun yung napapaganda dun sa painting niya, yung mga colors din kasi. Tsaka si Miss Isa parang galing niya sa mga sa mga colors, saka sa pagko-combine. Pag-mix Oo. din. Kasi nabalitaan namin, Miss Isa, na ang course niyo raw po before ay chemical engineering, tama po ba? Opo. Sa pag-take niyo po nitong pagiging chemical engineer po, paano niyo po siya kumbaga na-incorporate sa pagpipaint po ninyo? O kasi pagka chemical engineering, sanay kami na maghalo, mag-research, Mga mag-mix ng pintura. Pag ginagawa mo yung acrylic pouring, kailangan mo ng perfect na consistency. Halimbawa, itong painting na ito, ginamitan ko siya ng 10 kulay. 10. Kung 10 kulay yon, kailangan yung 10 na yon ay pare-pareho ng consistency. Okay. Kasi pag hindi, magkakaroon ng ibang kulay. Halimbawa, pag pinagsama mo ang blue at saka ang orange at saka ang green, magiging brown or magiging black yung iba pagka lalo silang naghalo-halo. So, kailangan yung 10 na yun, pare-pareho siya ng consistency para hindi niya kakainin yung katabi niyang kulay. Ay, Okay. So, para maghihiwa-hiwalay po ang mga colors. Yes, hindi sila Galing. maghahalo-halo. kasi diba tinuturo yan sa atin sa school, pag pinag-mix-mix mo yung ganitong kulay, ito yung kakalabasan. Oo. Pero dito, kahit 10 kulay, no? Hindi Tapos pag kailangan naghalo-halo. pinaghalo-halo, hindi pa rin siya yung masakit sa mata or kaya hindi siya magpo-produce ng another color. Makikita pa rin yung pagiging yung individuality ng bawat Oo. color. That's so amazing. Talagang na-incorporate ni Miss Isa yung pagiging chemical engineer dahil sa pagiging maalam nga niya sa mga pag-mix ng mga chemicals. Totoo yan. Pero Ma'am Isa, di ba, di naman natin hindi natin maipagkakaila na meron po talagang mga tao na hindi rin naman marunong mag-interpret, lalo na O ng mga maka-appreciate. abstract painting. Oo, kahit nasa college, meron yan nung first year, di ba, mga arts appreciation na subject. So ano po paano po ba talaga nag-interpret po ng mga abstract painting? Bukod doon sa mga shapes na na-form, kagaya ng nasa likod mo, meron siyang heart shape. Heart shape. Diba? Kung ma-imagine mo, para siyang heart shape. Yung katabi niya, parang umuusok na letter O. Oh, Yan. Bukod dyan sa mga shape na na-perform,
ang mga kulay nagsasalita din. Nagsasalita. Yes. Paano po yun? Pagka ikaw ay masaya, halimbawa, gumagawa ako ang mood ko ay masaya. Yung mga pinaplano kong kulay, nasa masayang side din. Masyadong bright. Yes, oo. Pero pagka meron minsan dumadating yung medyo malungkot ako, medyo depressed ako, nagre-reflect dahil parang ang mga choices of colors ko ay medyo nasa dark sides, browns, grays, yun Kaya mga mo pala ganong minsan kulay. kapag nag-therapy, di ba, isa itong pagpipaint sa mga ginagawa ng ating mga para malaman nila kung ano rin yung Mga nararamdaman, yung mailabas yung emosyon ng mga Emotions, mga yes. tao. Ma'am Isa, napag-usapan po natin yung mga hindi po masyado nakaka-appreciate o hindi talaga ma-interpret yung mga abstract painting. Pero paano naman po dun sa iba na artist na talaga sila, gumagawa na sila ng ibang mga arts, tapos gusto rin nilang mag-transition or gusto rin nilang gumawa ng abstract painting, pero nahihirapan sila. Ano po pwede niyo pong maipayo sa kanila? Kailangan, kagaya ko, nakaka-achieve na ako ng magagandang paintings na appreciate na ng iba. Nag-aaral pa rin ako. Continuous learning, hindi tayo tumitigil. Kahit na meron ka nang na-produce, na kontento ka na dito, kailangan nagre-research ka pa rin, gumagawa ka pa rin, nagbe-venture ka pa rin sa iba. Kaya hindi tayo tumitigil ng pag-aaral. Pero additional question po, no? Paano naman po kayo nagkakaroon ng pagkakakilanlan based din sa painting nyo? Kasi meron pong ganun, di ba, na parang, itong part na to malalaman mo na si Miss Isa Rodillo talaga yung gumawa. Parang trademark. Signature, may Meron signature. po ba kayong signature na, kumbaga, nagagawa sa inyo pong mga paintings na pag nakita yun ng tao, alam Ay, Miss kagad Isa na to. kayo po yun. Dalawang klase kasi yung ginagawa ko dito sa mga makikita nyo sa exhibit. Meron itong kagaya nitong isa, yung black, sinasabi sa inyo, black yung ginagamit ko na panglagay sa ibabaw at saka white. Pwede ko siyang ipahid sa pamamagitan ng spatula sa ibabaw ng mga pintura at lulubog siya, magpo-form siya ng mga lines. Iyang mga lines na yan yung sinasabi na signature. So, yung ibang nagpo-pouring, hindi sila nakaka-produce or wala silang napo-produce na ganyang lines na ginagawa. Oo. Meron, kailangan binabrush pa, pero kayo po talaga is through pouring na gagawa nyo na po yan. Doon na papasok advantage yung pagiging chemical engineer ni Miss Isa kasi nakapag-separate po kayo ng mga colors. Miss Isa, sa mga paintings po ninyo, nakadepende po ba sa laki ng painting kung gano'n nyo po katagal siya ginagawa or pare-parehas lang naman po sila ng haba ng oras ng paggawa po ng painting? Kasi nga pouring ito, no? So, kailangan tapusin mo siya within a day. Within a day. Oo. Okay. Pero hindi doon natatapos. Ang sinasabi, pouring lang yon. Bago ka mag-pour, one day before, kailangan aaralin mo muna, timplahin mo na yung mga pintura mo. Aaralin mo na kung ano ang mga kulay na dapat pagsamasamahin, ano ang kulay na nasa ilalim, ano ang kulay na nasa ibabaw, at sa ibabaw pa nito para hindi sila maghalo-halo ng kulay. Kaya, hindi siya doon natapos. Pagka-pour mo pa nito, patutuyuin mo pa siya ng mga ilang araw. Saka mo pa siya i-detail. Kung merong mga naputol na line, kailangan mong idugtong. Kung merong kulay na lumubog, kailangan mo siyang i-enhance. Saka pa lang iba-varnish after ng 1 week. Ang galing yung kay Miss Isa. Kasi ba meron tayong mga kilalang mga artist, pag naisip nila na gagawin na nila, gawa sila agad. Kasi feeling nila mawawala agad yun sa isip nila. Pero si Mang Isa talagang pinagpaplanuhan. Hanggang sa kulay, ano yung ifo-form niya. Ang galing din. Iba-iba rin talaga ng mga techniques na ginagawa yung mga artist natin. Pero speaking of pagiging artist nyo na po, syempre 6 na taon na rin po kayo sa industriya na ito. Pwede niyo po bang i-share sa amin yung mga competitions naman po na nasalihan niyo? Yung mga most memorable po na sinalihan niyo yung mga competition? Sumali ako noong 2022 sa GSIS competition at pinalad ako na mapasama sa finalist isa sa finalist ng competition. This year, nanalo ako bilang 3rd place sa Sining Filipina. Marami na rin po pala kayong mga competitions na nasalihan. And with that po, thank you so much po, Miss Isa Rodillo, sa pag-join po sa amin today at sa pag-share po ninyo ng inyo pong mga artworks. Thank you. Thank you so much. Ngayon naman, puntahan naman natin ang ating next artist dito sa Tawid Gallery.
this time makakasama naman natin ang isa pang artist dito sa Tawid Gallery. Siya ay walang iba kundi si Mr. Richard Buksani. Good morning po. Good morning po, Sir Richard. Sir, pati po muna kayo sa ating pong mga kasambahay. Magandang umaga sa mga nanonood ngayon. So, hopefully, meron kayong matutunan for today. Kanina may nakausap tayo iyan, di ba? Yung abstract painter. Ngayon naman, isang sculptor. So, pwede po ba namin malaman naman? Kasi natanong din po namin kanina kung ano yung mga signature nila, dun sa signature subject nila sa kanila pong mga ginagawang mga artworks. Kayo po ba, ano po ba ang signature subject sa artworks po ninyo, lalo na sa pagiging sculptor? Well, nag-start kasi ako mag-sculpt 15 years ago. It's my 15th year anniversary ngayon. Wow. Okay. So, nung time na yon, mahirap talaga mag-isip ano yung talagang gusto mong gawin, no? But eventually, dahil mahilig ako sa pop art, Japanese pop art, nag-start ako with samurai figures. And then eventually, naging mga warriors na siya. Like, for example, itong ating Saint Michael. So, pinoportray rin siya more of a warrior. And architect po kayo, no, by profession. Yes. Bakit na-connect niyo po ba or na-incorporate niyo yung pagiging architect niyo po sa paggawa po nitong mga sculptures po ninyo? Well, actually, kasi pag architect ka, 3D ka mag-isip. Okay. So, pag gumagawa ka ng sculpture, it's the same. Pag pinoportray mo siya, hindi lang siya front, umiikot siya talaga. So, pinoportray namin siya, dinidetalye, ginagawa ng storya based on a 360-degree view. Mostly itong mga to, pag nilagay mo sa wall, perfect siya. Pero actually, kahit ilagay mo sa center ng isang bahay o ng isang space, kahit ikutan mo siya, ma-appreciate mo siya sobra. Yes. Tsaka yung details, yun po yung isa sa pinaka talaga na-appreciate namin. Detalyado talaga kahit saang banda mo siya tignan. Pero yung love nyo po sa pagiging or sa paggawa po ng mga sculptures, nagsimula po ba siya nung architect na kayo or nag-aaral pa lang po talaga kayo nung sa college or sa high school? Talagang interested na po talaga kayo sa pag-sculpt, sa paggawa ng mga sculptures? Actually, nung college ako, kasi I studied in UST. Back then, ang architecture at fine arts, isang college lang. So, although architecture ang major ko, nakakahalubilo ko rin ang mga taga-fine arts. So, back then, wala lang. Wala naman ako intention talaga na maging sculptor. But 15 years ago nga, I met this sculptor, si Ronald Castillo. So, tinuruan niya ako. Actually, nagpapagawa lang ako sa kanya. Even before 15 years ago, nagpapagawa ako ng mga sculptures for architectural projects niya. But then one day, nag-decide siya na, total lagi ka naman sa studio. Try mo. So, may naka-influence po sa inyo, no, sa pag-sculpt niyo po. Yes, but magkaiba kami ng gawa. Yes. And with that po, curious kami kasi nakita po namin yung mga details ng mga sculptures po niyo. Paano niyo po siya ginagawa? Ano po yung mga materials na ginagamit niyo po? Tsaka yung proseso ng paggawa. Okay, it's a very interesting question kasi pag nakita mo to, flat sheet lang siya. Flat sheet. Ang standard size ng brass, ng copper, or ng steel is 4 feet by 8 feet lang. So what we do, kina-cut out namin, minamano-mano namin siyang ginugunting isa-isa. Tapos iniinit siya at saka wino-weld. So ang process ng welding dito is oxyacetylene welding. Mostly makikita nyo yan sa mga gumagawa ng sasakyan or nagre-repair, mga mga talyer. But halimbawa, yung mga portion na bilog, pinapaluan. But kapag pag ginagawa ko yung isang sculpture, may application talaga ng live heat. So iniinitan para mabend. At saka wino-weld. So after nun, pinapalis siya at saka hinahasa until magkaroon siya ng finish. So normally kasi ang tanso, nag-o-oxidize siya, ibig sabihin nagbabago ang kulay niya kapag na-expose siya sa hangin. So, kaya kino-coat ko siya. Nice. Alam mo, Ian, habang tinitignan ko yung mga artworks ni Sir, talagang makikita mo, pwede siyang ilaban, no? Lalo na sa ibang bansa. Talagang world-class din yung pagkakagawa niya dito sa iba niyang mga ginawang mga artworks. Pero, aside po ba dito sa Philippines, meron na po ba kayong mga projects naman abroad?
regularly nag-exhibit ako all over the world. So, I think I did US, UK, South Korea, and then I also do some judging for international art festivals and minsan sculpture competition like I think 2021 in Russia, nag-judge din ako for a sculpture competition. So, regularly Asia, Japan, Indonesia, Malaysia. And sir, nabalitaan din po namin na yung mga junks po na itatapon na ganyan, mga materials po na itatapon na nagagawa niyo po siyang art. Paano niyo po ito na nagagawa or paano niyo po siya na tatransform na yung mga bagay na dapat itatapon na nagiging art pa po? Trash into treasure. Trash into treasure. Actually, nag-start yan siguro mga 10 years ago. May nakikita ko mga sewing machines na tinatapon. So, I decided na bumili ng isa, bumili ng dalawa. But eventually, I found some ways to use it bilang materials for sculpture. So, meron akong ginawa in Eskinita Art Farm in Tanawan, Batangas. Gumawa ako ng gate made of sewing machines. But recently, tinayo namin ng sculpture studio ko. Gumawa na ako ng fence, bakod na made of 115 sewing machines. Madami, 115. Yes. Okay. So, ano po siya, bakod? Bakod. Actually, front gate lang yon, saka front fence. At the side, hindi pa counted, pero ganun din. Gumamit naman ako ng piano, mga old batibot chairs, tools, basta whatever material na po pwede. Ginagamit niyo po. Sinet up Ano namin. nagkikayat sa inyo na gawin po yung gano'n? Yung trash to treasure. Well, yung sewing machine kasi, nakikita mo lang siya sa junk shop, tapos kinikilo lang, and then they end up na nire-recycle. Pero, tinutunaw siya. So, dahil before kasi, well, nasa garments business kasi ang parents ko. So, mahaba ang kwento ko regarding sa pananahe. So, nag-work rin ako for Tailor shop. yes. Then, later on, ginawa lang namin ng storya. So, Maganda yun. nagkaroon ako ng show for NCCA last year ng February using all recycled sewing machines. Ano pa po yung iba po ninyo pang advocacy maliban po dito sa mga ito? Well, sinabi ko nga sa inyo, nagtayo kami ng sculpture studio, no? So, sa sculpture studio na yon, nagtayo kami ng 15 square art space. So, ang 15 square art space is a 15 square meter gallery na kung saan nagkakaroon kami ng shows ng mga veteranong artists at saka mga up-and-coming artists. So, every month, bago ng bago ang show. Yung mga artists na hindi mabigyan ng pagkakataon sa mga malalaking gallery kasi, well, syempre, yung mga malalaking gallery, malaki ang renta nila eh. Diba? So, sa amin, libre ang libre mag-show as long as vinevet namin, no? Na okay ang gawa nila. Then they can submit proposals to us. And with that po, ano po yung mga advice naman po ninyo na pwede nyo pong ibigay, lalo na po sa mga gustong pasukin ito pong pag-sculpt? Sa sculpture kasi maraming klaseng ways na pwede kang mag-excel. Tulad dito, ang beta sculpting is a addition process. So, mag-start ka ng zero, nag-a-add ka, gagawa ka ng tao, gagawa ka ng armor, or gagawa ka ng weapons, gagawa ka ng damit. Pero, hindi naman pare-pareho lahat. So, like kung mahirap sa inyo ang pagwe-welding, you can start with paper sculpture. Yes. You can do wood sculpting. Wood sculpting kasi is
subtraction naman. So, Pagbabawas. meron kang bloke, babawasan mo. So, iba-iba pa pala yan, Ian, no? Kaya maganda Oo. talaga na may mga nakakausap din tayo, gaya ni Sir Richard, na maaaring makapagturo rin sa atin kung paano ba natin sisimulan ang pagiging isang artist at sculptor. Kaya dahil po dyan, thank you so much po, Mr. Richard Boksani, for joining us today and also for sharing po ang inyong pong mga sculptures. After ng isang abstract painter at isang sculptor, let's find out kung sino naman at ano ang style ng ating next artist. Mga kasambahay, ngayon nandito naman tayo sa Manny Garden dahil dito makikita ang mga gawa ng next featured artist natin for today. Isa siyang visual poetry artist and recipient of the 2023 Dangal ng Batangan Award for Culture and Arts. Walang iba kundi si L'Oreal Castillo aka Yelcast. Good morning po. Magandang araw po. Good morning po. Pati po muna kayo sa ating pong mga kasambahay. Isang masining na at makulay mga kasambahay ngayong araw na ito. Ayun. Good morning din po sa inyo. Magandang umaga po. Opo, magandang umaga. At nandito nga po tayo sa Manny Garden at karamihan po kasi sa mga paintings na naririto ay kayo po ang lumikha. Pwede niyo po bang i-explain sa amin ito pong mga paintings na naririto? Ito pong paintings nito ay tinatawag po natin na visual poetry. So pag sinabi pong visual poetry, pinagkasama mo ang dalawang klase ng sining, which is yung visual and poetry. Or sining visual or literatura. So, ang ginagawa ko dito, yung tula or mga kaisipan is pinipinta ko. Sample dito, tula to ni Ma'am Riza, tapos yung tula niya is aking ipininta. So, ini-immortalize mo yung kanyang mga lika. So, pinagkasama mo siya, dalawang sining pinagkakasal mo. Pero meron din po ba kayong mga artwork na kayo po mismo yung gumawa ng poetry, tapos kayo rin po ang nag-paint? Mostly, ganun ang ginagawa ko. Ito lang kasi is collaboration namin. So, nagkilika ako ng tula, tapos yung tula, ipinipinta ko sa canvas. Ano po yung nagbigay sa inyo ng idea? Ano po yung nagbigay sa inyo ng idea na pagsamahin nga itong poetry? And alam niyo po yun, yung mismong pagpipaint. Kasi dito pag tinitignan mo siya sa una, parang ganda-ganda niya sa malayuan. Pero pag nilapitan mo kasi, mababasa mo, may mababasa ka talagang tula, may mga words eh. Paano niyo po naisip na ipag-combine yung dalawa? Dati kasi mahilig na talagang gumagawa ng tula and then nagpipinta na ako. So sabi ko, isa sa mga philosophy ko as an artist, hindi ko kailangan maging magaling. Kailangan gumawa ako ng kakaiba. So para mas mag-stand at mas makilala mo yung sarili mo. So gumawa ako ng, parang wala ako nakikitang masyadong gumagawa ng visual poetry. So pinagsama ko siya. Para mas, kumbaga, dalawa ng sining, mas pinalakas mo yung ganong klase ng sining, visual poetry. Pinag-combine po ng pinag-combine poetry mo. and painting. Opo. And pero by profession po, kayo po pala electrical engineer. Opo. At top 1 po kayo sa board ng University of the East. Paano po kayo naging artist? Ano pong story behind nito? From electrical engineer na top 1 po kayo, Tapos ngayon po, pinursu niyo po itong pagiging visual poetry. Ano pong story behind it? Transition, Oo. Hindi, ever since kasi elementary, high school, mahilig na ako sa arts. Kumbaga, yun ang tagang kinahiligan ko. Bata pa lang. Oo, bata pa lang. And plan ko rin mag-take ng arts. Kaso, siyempre, kung mostly ng decision mo ng high school, magdedepende kung sino man narinig mo na success stories. So, nag-engineering ako. So, like ko naman sinasabi ngayon is, mahal ko ang engineering, pero puso ko yung nasa sining. Opo, may mga ganun talaga kung ano kumbaga yung kumbaga sinasabing safety net is graduate ka muna ganun, tapos after ng graduation dun mo na pwedeng i-pursue kung ano yung gusto mo and dun po kayo mas malapit sa paggawa po ng mga visual poetry. Sir, yung para naman sa mga kasambahay natin, kasi syempre yung iba dyan takot mag-transition, lalo na kung pag professional na sila dun sa mga kumbaga ginagawa nila, dun sa mga career na meron sila. Paano po yung naging transition nyo? Ano po yung mga struggles na kinaharap ninyo nung nagsisimula kayo as an artist naman po? Hindi, honestly, maraming struggles eh. Dahil kung sinasabi naman sa kanila, lahat naman ng bagay mahirap. Yeah. Pero ang pipili mong hirap ay kung ano yan sa puso mo. Kasi mahirap maging teacher, mahirap maging engineer, mahirap maging lawyer, doctor, mahirap maging artist. Pero hindi ka maging yung hirap na hindi mo mararamdaman mo, pero pag pinili mo yung puso mo, mas masarap mahirapan kapag puso mong pinili mo. Yeah. Kasi mas magiging masaya ka. Magaan pa rin siya kahit na minsan mabigat talaga kung titignan, pero gumagaan dahil mahal mo yung ginagawa. Tsaka mas worth it kasi malapit yung puso mo sa ginagawa. And with that po, Sir Yelcast, ano-anong mga exhibits at competitions naman po yung nasalihan nyo na? Ang pinaka-recent namin is exhibit kami sa Rabat, Morocco. Morocco. We're invited by
Philippine Embassy, Rabat, Morocco, Trukons Filipino. So, Wow. kami yung first Asian na nag-exhibit sa Abla Babo Gallery. Then last year, nag-exhibit din po tayo sa Louvre, Paris. Then nag-represent po tayo, isa sa mga represent ng Philippines sa Florence Biennale. Okay. So, almost 5 countries, ganun. Oo, international na. countries, Grabe. Pero gaano po kalaki yung naitulong sa inyo nung pagsali sa mga ganitong klase ng mga competitions para mas makilala po kayo dun sa arts na ginagawa ninyo? Malaki po na itulong kasi unang-una, kung isa kang artist, isang alagad ng sining, tapos pupunta ka sa labas ng bansa, doon mo makikita kung nasaan na yung sining ng Pinoy at nasa yung sining mo. So, hindi mo lang nire-represent ang sarili mo, but nire-represent mo yung sining at kultura ng Pilipinas. For example, nag-exhibit ako sa Florence Biennale, Tagalog yung ginawa kong poetry doon. So, pinapakita mo ano ka bilang Pilipino at ano yung ang Pilipinas bilang isang magandang bansa. Marami na po yung mga awards na natanggap po, ano. Pero para po sa inyo, ano yung kumbaga pinaka-memorable po na award? Isa sa mga memorable award sa akin is yung 2023 Dangal ng Batangan Award para sa sining kultura. Kasi yun naman yung hindi ko award ng buong sambayanan yun. Para sa akin is parang patunay na kahit paano na natulungan mo yung mga ibang artist simula pa lang. So kahit paano nakapag-ambag ka ng iyong sining sa buong Batangas at sa buong Pilipinas. At nagsilbi ko po kayong inspirasyon din para Apo. dun sa iba. Apo. And speaking of dun sa mga bago nating mga artists, kasi syempre yung iba pong mga artists na kilala natin, it took them years bago nakilala yung kanilang mga obra. Kayo po ba, gaano po katagal yung kumbaga nilaan ninyo bago po talaga ninyo nakikita na ay may nangyayari na dito sa sa career ko sa pagiging artist? Matagal eh kasi ever since lalo self-taught ako. So, matagal yung proseso. Nung nagkaroon ako ng work, una kong binili dyan is art materials. So, Investment yan. kasi hindi ka makakabili ng art materials nung estudyante ka lang. Tapos I'm a working student din. Wala kang oras, wala kang pera. So, naging matagal. Pero, sabi ko nga, pag gusto mo naman ginagawa mo, hindi mo na mamahalin mo yung proseso eh. Hindi mo mapapansin ang hirap. Oo. Matagal. Pero, yun. Ganun talaga. Lahat naman ng bagay magiging matagal talaga, may proseso talaga. Embrace mo lang. So nag-start po kayo nitong mga college days po, ano. Tapos up until now na yun nga po nakakuha kayo ng mga awards. Pero nag-start po kayo yung estudyante pa po kayo and po yung mga struggles na na-mention niyo po. Lagi pa rin ako Dominica nung college, nung high school, and even pagkatapos ng graduate, ng nag-work na ako. Pero curious talaga ako dito sa painting na nandito sa ating likuran. Pwede niyo po ba siyang i-explain sa amin? Lalo na yung materials na ginamit. Kasi sa malayo, hindi mo talaga makikita na may mga letters, sa malapitan, tsaka minsan sa angulo kung bababa ka ba or titingkayat ka pa bago mo mabasa kung ano yung nakasulat. Pwede niyo po bang ipaliwanag? So itong artwork ko kasi, mababasa mo siya pwedeng sa downside o pwedeng sa upside. Kasi naniniwala akong ang isang bagay, lagi mong pwede mong tingnan sa ibang perspektibo. Lagi may positive side yan. So kaya mo naman siya makikita siya na parang waves kasi I'm electrical engineer by profession. So parang siyang electrical waves, energy. Kasi naniniwala ako yung art is a enerhiya. So pwede mo siyang i-transfer. Pwede kang mapasaya, pwedeng mapalungkot, pwedeng basta isang expression. So yun, kailangan din bawat letter hinahatak ko pataas or hinahatak ko kasi parang representation niya ng sarili mo. Kailangan mo hatakin, stretch yung sarili mo para malayo mabot mo. So parang representation na ikaw na nangangarap. Yung mga nilalagay niyo po sa mga paintings niyo, kayo po ba nag-iisip ng mga tula? Or pwede naman po, halimbawa may client kayo na gusto magpagawa sa inyo, siya ang masusunod kung ano yung ipapalagay. Apo, mostly po ganun. Ang nangyayari is, ako po yung gagawa ng tula, pero pag siya po magpapagawa ng tula, so may pagkwentuhan kami, gagawa ko base story ng love story nila, about sa family nila, tula para sa magulang nila. So, dun po kami magbabase. So, para siyang collaboration with clients. Collaboration. And very personalized. Personalized. Pwedeng team song nila. So, kumbaga ang dami rin pong symbolism nung nabanggit niyo po na may kinalaman din sa pagiging electrical engineering. Parang ang tingin ko nga po may parang kumbaga parang mga circuits po, no? Tama po ba yung mga dots and lines? Sir, ano naman po yung advice niyo dun sa mga kasambahay natin na gaya po ninyo meron talaga silang professional career, graduate sila ng mga kurso na hiwalay dun sa pagiging artist talaga pero nasa puso talaga nila yung arts. Ano po yung pwede niyong sabihin sa kanila para maging katulad nyo rin sila, no? Na magkaroon ng lakas ng loob na simulan na rin yung kanila pong karera naman dito naman sa arts. Ang advice ko lang dyan is
Number 1, huwag kang matakot na sundin ang puso mo kasi diyan ka magiging masaya. Hindi ka nagkakamali pag puso ang pinili mo. And pangalawa, hindi mo kailangan maging magaling sa simula. Kailangan mo simula para gumaling. Yeah. And pangatlo, gawin mo lang, execute mo lang. Action lang, huwag kang matakot. At the end of the day, kukuha mong gusto mo, basta sinunod mo yung puso mo. Hindi kasi natin malalaman kung hindi mo na natin susubukan. Tsaka ganda rin sinabi ni Sir Yelcas no, na magsimula ka muna para gumaling ka. Yeah. Diba? Hindi ka kasi gagaling nang hindi ka nagsimula. Again, thank you so much po, no, Sir Yelcas, and good luck po on your future projects and exhibits. Yan mga kasangbahay, marami tayong nakilalang Filipino artists today na talaga namang maipagmamalaki natin. Ang ating visual poetry artist na si Sir Yelcas, ang sculptor na si Mr. Richard Buksani at ang abstract artist na si Miss Isa Rodillo. Totoo yan, Ian, no? And very inspiring talaga ang kanilang story at sobrang nakaka-proud sila. And speaking of nakaka-proud, isa rin sa mga ipinagmamalaki dito sa Shambhala ay ang kanilang mga pagkain. Kaya puntahan naman natin si Celine at Ninang Riza dahil isi-share nila sa atin ang ilan sa kanilang masasarap na recipes dito. Let's go and let's cook it right! Pagkagalingan namin sa Tawid Gallery ay tumawid na kami dito ni Ninang sa pavilion dahil ipagluluto na tayo ni Ninang ng kanyang mga special dishes at syempre gamit natin yung mga ingredients na fresh from the garden. Pero Ninang, ano-ano po ba ang mga dishes po na ihahanda natin ngayong umaga? Celine, ngayon ay magluluto tayo ng adobo sa dilaw, sinigang na salmon sa palayok, bangus anato at kulabo. Wow, Ninang, sobrang dami po nating iluluto ngayon. Excited na po ako. Pero ano-ano po ba yung mga ingredients na gagamitin natin? Sa adobo sa dilaw, ang mga ingredients ay unang-una meron tayong chicken, yung leg sana, no? Turmeric, cooking oil, onions, garlic, patis, vinegar. Sana yung cocoa vinegar din ang gamitin natin. Coconut milk, sili green, soy sauce, salt, ground pepper, at laurel. Sa pagluluto naman ng salmon na sinigang sa palayok, ang ating mga kakailanganin ay salmon belly, tomato, talong, okra, labanos, kangkong, sitaw, red onion. Tayong mga souring ingredients like meron tayong balikbing, meron tayong pitas, alibangbang, batuan, meron din tayong katmon. At syempre, lalagyan din natin ng patis at siling green. Ang mga ingredients naman sa bangus anato ay, siyempre meron tayong boneless bangus, tomato, anato oil, white onion, sweet suka, yung suka natin, yung suka na ginawa ng Shambhala Silang, ground black pepper, at asin. And last, sa ating kuluwo, ang ating namang mga sangkap ay ang sumusunod. Siyempre, kailangan meron tayong puso ng saging at meron tayong coconut cream or yung kakanggata, dried shrimp, vegetable oil, garlic, onion, sweet cane vinegar, smoked coconut cream, fresh coconut milk, soy sauce, patis, ground black pepper, chili flakes, green chili, at saka asin to taste. Yan, Ninang, simulan na po natin. Ano po ba yung unang dish na lulutuin natin? Magluluto tayo ngayon ng adobo sa dilaw. So, ang una nating gagawin, syempre, kailangan natin ng mantika. Yan. Konting mantika. Ang ginagamit nating mantika ay coconut oil. Oh, ayan. okay po. Pagkatapos nito ay magigisa tayo ng sibuyas. Kalahati lang yung gagamitin natin kasi gagamitin pa natin yung kalahati mamaya. Yan. And then, ang next nating ilalagay ay itong luyang dilaw or turmeric. Yan. Kalahati lang din po ba yan? Kalahati din lang gagamitin natin. Kasi gagamitin natin to para magkakulay yung ating chicken o magkalasa. So, itong ating chicken or manok ay naibabad na natin sa patis ng 1 hanggang 2 oras. Ayan, Ninang, ano po ba yung kaibahan ng adobong dilaw sa iba nating mga adobo na meron dito sa Pilipinas? Okay, alam naman natin na napakaraming adobo sa Pilipinas at mostly ang mga adobo ay nilalagyan natin ng soy sauce. Opo. Dito sa adobo sa dilaw, wala tayong ilalagay na toyo. Ang nilalagay natin ay patis,
Tapos nilalagyan natin siya ng luyang dilaw or turmeric. At saka nilalagyan din natin siya ng vinegar, katulad ng ibang adobo. So ang kagandahan nitong dish na to ay napakasustansya kasi alam naman natin na yung turmeric ay maraming mga sangkap na maganda para sa ating kalusugan. Ito nga pala ay napaka-importante rin dahil ito ay isang heirloom dish or heritage dish. Akala ng mga taga Cavite, ito ay isa sa heirloom recipe ng mga Caviteño. Dahil ito ang paboritong dish ni General Emilio Aguinaldo. Ngayon, ang hindi alam ng lahat, ito ay dinala dito ng second wife ni Emilio Aguinaldo na taga-Taal, Batangas. Hindi pa to lutong-luto, Ninang, pero sobrang bango na ng amoy. So, ang isa pa palang dahilan kung bakit natin ito napili na isa sa mga pagkain dito sa Shambhala Silang, dito sa ating Mana Kitchen, ay dahil meron tayong nakatanim dito sa laluyang dilaw sa ating garden. Hindi ba kanina nagpunta tayo dun sa garden, tapos ito yung ating nahukay. Tapos ito yung ginamit natin para lutuin ito. So, kaya very fresh talaga yung mga ingredients natin na ginagamit, Nina. So, nakita natin dun sa garden, meron din tayong siling haba. So, yan gagamitin din natin. Tapos, meron din tayong tanglad sa garden, di ba? Tapos, meron din tayong actually basil, yung fresh na basil. Pero pwede naman tayong gumamit ng dry kung wala naman tayong available. So, halos lahat ng mga ingredients dito ay nakatanim din dito sa ating garden, dito sa Shambhala Silang. So, pagkatapos natin ito mag-brown, ang next naman natin gagawin, magigisa naman tayo ulit ng ating magiging sauce nito. So, ito medyo nag-brown na siya. Lulutuin naman natin yung sauce niya. So, pwede na po natin i-set aside muna itong ating chicken. I-set aside natin and then ito naman yung lulutuin natin. Pagkatapos ng bawang, lagyan natin yung sibuyas. Okay? Yan. And then, lagyan ulit natin ng luyang dilaw. Yan. So, ngayon, pwede natin siyang lagyan ng konting salt to taste. Yan. Ang ginamit ngayon nating salt ay yung ating asin, buo galing sa Zambales. Ayun, makikita natin dito. And then, lalagyan natin ng konting patis. Ito yung patis ng isda. May mga nabibili tayo dito sa palengke. Yan. Yung patis. Then, lagyan natin ng konting pepper. Yan, to taste din. Yung itsura niya, Ninang, parang may pagka-curry yung itsura niya. Pero hindi siya lasang curry kasi wala naman tayong nilagay na parang curry powder. Diba? Yung kulay lang. Yes, kasi pagka naglalagay tayo ng coconut milk, parang yung mga niluluto natin, nagiging parang curry actually. Lagyan natin ng laurel, konting laurel. Yan. Ito. Mga lang, 3 dahon lang. Normally, ang ginagawa ko kasi pag nagluluto, to balance the taste, kailangan meron tayong konting sugar, konting suka para maasim, o kung hindi suka, citrus. Tapos, may konting toyo, may konting patis, gano'n. So, binabalance mo lang yung lahat ng taste. Pero ang mananaig dito na panlasa, yung sa coconut at saka yung sa turmeric. Yan. So, okay lang lasa niya. Mukhang luto na rin yung chicken. So, ang next natin gagawin ay kukuha tayo ng siling dilaw. Siling dilaw. Yan. Siling green. Siling green. Itong siling green, kanina naglagay na tayo. Pero ito yung itatap natin sa pagkain. Pang-garnish. Tapos, gagamitan natin siya ng torch. Luto na po ang ating adobo sa dilaw. So, mamaya i-plate na natin to para maihanda sa ating hapunan. Ang next natin namang lulutuin ngayon ay sinigang na salmon sa palayok. So, okay. Maglalagay muna tayo ng tubig. Pero pwede rin natin itong sa halip na tubig, ang gamitin natin ay hugas bigas. Pero sa ngayon, tubig muna yung gagamitin natin.
Ang una nating ilalagay dito ay yung ating kamatis. Yung kamatis kasi medyo nagpapaasim din yan Yes eh. po. Okay? Then, lalagyan natin of course ng sibuyas. Ayan. Tapos, ilalagay na natin yung mga maggulay. Sa gulay, ang una nating ilalagay yung pinakamatigas. Ninang, ano po ba yung kaibahan ng sinigang na niluto sa palayok kumpara dun sa mga normal na kaldero na ginagamit natin sa bahay? O kasi syempre yung palayok, yun yung traditional na ginagamit natin pagluluto. Iba kasi yung parang nasa earth ba? Earthenware. Ngayon, syempre yung mga metal, kasi lalagyan natin ito ng pampaasim, nagkakaroon sila ng parang kontra yung metal dun sa acidity eh. So, yung acidity level naiiba pag ang ginamit mo ay yung mga kaserola na metal. So, mas masarap talaga kung sa palayok yung gagamitin natin. So, ngayon, pwede na natin ilagay yung ating souring agent. Yes. O yung ating pampaasim. Ang gagamitin nating pampaasim ngayon ay sampalok. So, makikita natin, nag-iba na yung kulay ng gulay, di ba? So, dahil nag-iba na yung kulay ng gulay, pwede na tayo ngayon maglagay ng ating isda. Okay, Naku, ang ito. sarap. Sobrang Oo. fresh naman ng ating salmon. So, kailangan to medyo naka-drain. So, medyo yung sabaw, yaano natin. So, ito Tanggalin yung, natin. ito yung kunin natin. Yan. Ito nga pala, inilagyan na rin natin ng konting asin para magkaroon muna ng lasa. So, ito na. Parang Naku, medyo pwede luto na. na siya. Opo. Oo, yan. Nag-thicken na rin yung ating sabaw nilang dahil nagtitigyan sa na rin. miso. At syempre, kailangan, lalagyan pa rin natin ng, okay, lalagay na natin ngayon yung ating sili. Kasi kaya kung hindi siya kaagad nilalagay, yung sili natin, kasi masyado siyang aanghang. Opo. So, lalagay So, sa huli natin po yan, siya. sa huli siya, tapos sa huli rin, sa pagluto na, saka mo ilalagay yung dahon ng kangkong. Pwede rin ditong ilagay, hindi lang kangkong. Pwede rin natin lagyan to ng pechay. Opo. So, Pechay, oo. mustasa, Ayun, labanos. Oo. gabi. Gabi, masarap din ang Opo. gabi. Pwede rin natin talagang ilagay dito. So, marami pang mga ibang sangkap ang pwede nating idagdag sa paggawa ng sinigang. Tapos na tayo sa sinigang. Ayan, Nina, ngayon naman ang isusunod po natin ay ang bangus anato. Paano po ba gawin itong bangus anato? Ay, paborito ko tong bangus na to. Kasi talagang ito ang inimbento kong recipe para sa Wow. Shambhala Silang dahil ang dami nating aswete dito. So, yung anato, yun yung mga aswete. So, simulan na natin. Yes po. Okay? So, una, lalagay tayo ng mantika. Konti lang. Yung Opo. tama lang na i-pan-fry natin yung ating bangus. Yes. Okay. Etong bangus nga pala natin na to ay na-marinate na natin. May konti itong suka na yung templado na ng shambhala, yung shambhala vinegar. And then meron na rin tayo ditong konting paminta at konting bawang na inilagay. So may lasa na to, may konti na ring asin. Ang gagawin natin ngayon, ipapan-fry natin. Okay? So, kunin na natin. Ito po, Ninang, ay boneless na po, ano? Yes, boneless. Pag nagprito tayo ng bangus, kailangan na iuuna natin yung balat. Opo. Yun muna, kasi para hindi didikit. Meron din dito special sauce yung shambhala sila na tinitimpla para sa bangus. Nilalagyan natin to ng mga herbs and seasoning. May konting toyo at may konting vinegar. Habang niluluto natin to, nilalagyan natin ng konti, pampapula, okay? So, ito yon yung special sauce. Ayan. Ako, bango na agad. Naamoy ko na po, Ninang. So, nakita mo, di ba, habang halos wala siyang oil. Okay. At lalagyan nga pala natin ito ng ating anato oil. Para kang nagluluto ng inasal. Kasi itong anato oil na to ay nanggaling sa puno natin. So, yung anato, paano gagawin to? Yung buto ng anato ay lulutuin natin sa coconut oil. Yan. So, yan yung lalagay natin. Yan. Ngayon, nakikita natin, kasi hindi natin kaagad sinilagay yung anato oil, di ba? Kasi masusunog siya kaagad. So, kailangan medyo luto muna yung fry natin sa ordinary coconut oil, saka natin ilalagay yung anato oil. So, ngayon, mukhang luto na siya. Okay, gagawa ngayon tayo ng sauce. So, set aside muna po Set aside muna natin to.
dahil ito naman ay luto na, okay? Sa paggawa natin ng sauce niyan, ay magigisa ulit tayo. Kailangan igisa natin. Mantika. Wala na tayong bawang. Hindi na natin yan. Ang gagawin natin Ang ay pangisa lang po natin, ano po, Ninang? ilulutuin lang natin yung sibuyas natin. Ang gagamitin natin ay sibuyas na puti. Kasi normally, pag ginagawa nating pang-topping yan sa mga isda natin, ang ginagamit natin ay yung white onions. Kung ang ginagamit natin ay pang-saute dun sa lulutuin, pang-sigang, dun sa may mga sauces na dishes, pwede natin gamitin yung sibuyas na pula kasi mas malasa yon. So ngayon gagamitin natin to. Kung pagkagayat niya ay yung parang siyang onion rings. So ilalagay na natin. Lulutuin lang natin to. So yung oil, di mamumuti tayo ng mga papadryin natin sa puno. Yung ating mga atsuete or yung may variety tayo, yung red variety. Tapos, yung mga dried na yon papatuyo na. So, hindi na natin kailangan i-dry sa araw kasi pinapatuyo natin sa puno. And then, kukuha tayo ng oil, mainit na oil, na coconut oil, and then, isasangag natin yung atsuete. Hanggang sa yung pula ng atsuete ay makasama dun sa oil. Tapos sasalain natin. And then meron na tayong anato oil or atsuete oil na ginagamit natin sa pagluluto ng bangus anato. Medyo luto na itong ating sibuyas. So ngayon, magluluto naman tayo ng kamatis. Yung ating shambala sauce, may suka din. So, kailangan lulutuin din natin. Hindi natin masyadong hahaluin. Pag medyo naamoy natin na medyo yung suka parang luto na, may amoy Pag luto na yung suka, saka na siya natin hahaluin. Yan. Pag luto na yung ating sauce, babalik na natin to. Yung ating isda. Tatanggalin na muna natin to, itatabi natin. Babalik na rin natin yung ating isda. Yan. Ito na yung ating bangus Yan, Ninang, nandito na po tayo sa ating last dish. Ito yung tinatawag na kulawo. Pero Ninang, may tatanong muna ako kasi first time kong marinig yung kulawo. Ano ba ibig sabihin ng kulawo? Yung kulawo, yun yung tawag dito sa lulutuin natin na heritage dish ng mga taga Quezon. So ito ay ginagawa nila sa Quezon province. Specifically, yung lola ko nagluluto nito sa Dolores, Quezon. So ano pong una natin gagawin? Okay. Actually, napakahirap gawin ito. So, ang una kasi itong puso ng saging, ito, kailangan mo tong balatan, tapos i-chop. Pagka-chop mo to, pipigain mo pa to. Tapos, ipapakuluan mo, ilalaga mo. So, medyo matagal na yun at matrabaho. Kaya ngayon, naghanda na tayo ng ating puso ng saging na na-chop na natin, napakuluan na natin, at napiga na natin. Yes, so, ito, pagkatapos nito, ay igigisa natin siya. So, magsisimula tayo sa konting oil. Yan. Coconut oil na naman, syempre, ang ginagamit natin. Yan, konti lang. Hindi ako masyadong maraming naglalagay ng oil. Then, maglalagay tayo ng bawang. Siyempre, ginisa lagi ang simula. Okay? Pagkatapos nating mailagay ito, ilalagay na natin yung pinakuluan at ginayat na puso ng saging. Okay? So, gisa natin. Meron pa po bang ibang version ng kulawo, Ninang, na pwede nilang lutuin kung sakaling wala silang puso ng saging? Meron nga yung talong. Pero yung talong, normally iba yung ginagawa nilang luto. Parang ginagawa nila parang ensalada. So, nilalagyan lang nila ng suka. Yon. Okay. Ito yung niluluto lagi sa amin ng lola ko. Kaya dinala ko dito. Kasi nga, isa siyang heritage dish ng Quezon. At the same time, syempre, gusto kong maalala yung luto ng lola ko. Yan. Okay. Pagkatapos nito, lalagyan na natin siya ng actually, nilalagyan natin siya ng konting suka. Okay? So, ito yung, syempre, ginagamit na naman natin yung suka ng shambala. Yung pakita mo yung suka natin. Ito daw po yung suka ng shambala. Yan. Yung suka ng shambala ay templado na to. Kaya siya pula kasi nilagyan natin to ng sibuyas na pula. Yan. So, medyo pabayaan muna natin. Alam mo na yung amoy, di ba, ng nilulutong suka. Medyo parang lutuin natin yung suka sa kanya. Yan. Hindi natin siya ulit
hahalu-haluin. Yes, hindi. Oo. Okay, ang isa pang importanteng ingredient dito ay yung smoked gata. So, dito, First time ko po narinig yun, Ninang. Paano po ginagawa yung smoked gata? yung smoked gata, ito. So, meron tayo ditong kalan, no? Tapos, meron tayo para tayo mag-grill. So, yung ating nyog, ito yung nyog natin, Yes, ano, po. na kinayod natin, ilalagay natin dito. Oh, so kailangan po sa uling ito, Ninang. Sa uling, oo, talagang ibabarbecue mo yung, binabarbecue natin sa habang niluluto natin to. Okay? Yan. Sige po, kayo po yung Ibabarbecue mag-explain. naman natin to. Okay. So, kailangan, yan, masunog siya. Meron siyang smoky flavor. So, para siyang niluluto na iniihaw. Sa ibang bansa, meron talagang smoking machine. Parang pampasmoke. Pero sa Pilipinas, itong ginagamit natin, Uling. yung uling talaga. Pero actually, mas masarap yung uling. Kasi yung uling, especially kung ginagamit nating uling ay yung baon ng nyog, meron siyang masarap na flavor. Na ina-add Na talaga. ina-add dito, oo, yan. So nakikita natin, di ba, medyo sunog na. Ayan, Ninang, habang niluluto ko itong ating puso ng saging, ano po ang susunod natin na ilalagay? Okay. So lalagyan na natin siya muna ng konti munang gata. Yung kakang gata. Okay? Bubuhusan muna natin. Kasi para lang muna magkaroon siya ng gata flavor. Yan. Maging creamy. Maging creamy siya. Okay, kalahati lang yung gagamitin natin. Mamaya natin gagamitin yan. So, ready na to. Naamoy ko, Pwede na Ninang. tong pigain. Tapos, yung kakang gata nito, yun ang gagamitin natin dyan. Yan. Napiga na yung ating grilled grated coconut. So, nung napiga siya, ito ngayon yun. Kita mo, Itsura brown niya. na, di ba? Brown na po yung itsura. Oo, yan. Saka natin siya isasalo dito. Yan. Para nandyan na yung smoky flavor. Ang isang magandang technique para rin makaagad lumapot at para yung dadagdag natin ulit yung kakanggata natin. Yan. Para mas creamy. Mas yung ating creamy, yes. pulaw. So nakikita na natin na creamy na siya. Lulutuin natin yung gata. Once na naluto na yung gata, yan. Lalagay na natin lagyan natin ng konting ceiling green. So ngayon, habang pinapalapot natin tong ating kulawo, lagay muna natin dito sa uling. Pero kung meron tayong ibang kalan, pwede din sa ibang kalan. So, gagawin na natin yung ating pang-toppings. Ang pang-toppings na to, ito yung pinakamaliliit na hipon. Actually, ito yung dried alamang Dried alam. na wala siyang asin. Okay, so painitin muna natin yung kawali natin. Hindi tayo gagamit ng mantika. Ang gagawin natin ay roast. Roast natin siya. Pagkatapos nating lutuin to, so okay, kung luto na to, kailangan malapot na malapot. Opo. Oo. Kailangan talaga pong na-reduce yung kanyang Na-reduce, ano siyang sabaw. Mhm. Dapat na siya, sobrang Tuyo na po tuyo siya. na siya. Oo. Ang gagawin natin, habang hinihintay natin siyang medyo matuyo, okay, ito yung ginagamit natin. Ito yung balat. Ito yung balat ng puso ng saging. Kukunin natin yan. Tapos, ginugupit-gupit natin yan. Kunyari ito. Tapos, gaganunin natin. Gagawin natin siya parang cone. Parang cone. Yan, ganyan. Tapos, lalagyan mo dito ng Toothpick. toothpick. Yan. Po siya. Ito, ganito. Ngayon, pag nakagawa na tayo ng ganito, so nakita natin, kukunin na natin to. Kung malapot na to, ilalagay natin sa loob. At ito na ang ating finished product, ang kulawo. Ito naman po yung iba pa natin na niluto kanina. Narito po ang ating adobo sa dilaw. At syempre, nandito naman ang ating sinigang na salmon sa palayok. And of course, ang ating bangus anato. Karamihan sa Opo. mga sangkap na ito ay kinuha lang natin kanina diyan sa ating garden. Katulad nung ating pangsigang, nung ating turmeric, di ba? Yes. Nagkukay tayo. At ng iba pa nating mga sangkap na
parang nagtanim tayo para lutuin natin. Yes. Kaya mga kasangbahay, makasisiguro po tayo na lahat ng ating kakainin dito sa Shambhala ay fresh from the garden. At sigurado tayo na masustansya to, Ninang. At syempre, hindi natin kalilimutan na ang ilan dito ay mga heritage dishes dito sa Pilipinas. At syempre, Ninang, dahil tapos na tayo sa ating mga niluto, pupunta na tayo sa ating most exciting part, ang tikiman time. Ay, pero bago yan, kailangan muna natin ipakita sa kanila kung ano yung mga pinagmamalaking inumin dito sa Shambhala Silang. Syempre, pag may pagkain, dapat may inumin din. Syempre, tara na. Tingnan natin, Ninang. Okay. Eto na, Celine, nakikita mo. Eto, ang dami nating mga sangkap na ginagawa natin para sa ating mga drinks dito sa Shambhala. Yes nga, Ninang. Very interesting, Ninang. Kasi napansin ko, karamihan ng mga ingredients na nasa harap natin, hindi ko alam na pwede pala siyang gawing inumin. At ang kagandahan yan ay kinuha natin yan kanina sa ating garden, hindi ba? Fresh na fresh. Yes, of course. So, ano po ba yung mga drinks po natin dito, Nina? Siyempre, meron tayong mga kombinasyon nito, no? Ang unang-una, meron tayong lemon basil with blue ternate. Ito yon. Yes. And then, syempre, ito yung favorite ng lahat, ang maluka. Ay, ano Yun ba ay ibig sabihin ng maluka? Malunggay, luya, at kalamansi. Yes. At syempre, meron tayong paborito din ng lahat, itong lemongrass o tanglad with kalamansi. And of course, we have shake here. Meron tayong kale, yung para sa mga vegetarian. Kale at pineapple pinagsama natin. And then, meron din tayong buko juice with lemon. Uy, Kakaiba to. kakaiba yun Yes. Naku, parang gusto kong tikman yan mamaya. And syempre, ito yung ating blue ternate or pukinggan Pukinggan. with kalamansi. Yun. So, ito yung ating mga cold drinks, Yes. no? Pero Ninang, paano naman po yung mga kasangbahay natin na hindi masyadong mahilig sa cold drinks? Ano yung pwede nilang inumin? Ay, of course, meron din tayo niyan. Syempre, magsisimula tayo sa salabat. Ang paboritong drink ng mga Pinoy. Pampaganda ng boses. Oo. At ito yung kailan lang ay na-discover ko na magaling sa aming mga diabetic, no? So, ito yung ating cinnamon, honey, at ito ay dito natin nakukuha sa Pilipinas. From the bark and from the wood, dun sa trunk mismo ng cinnamon tree. Okay. And of course, we have the Tarragon Pandan. Ito isa ring paborito dito sa Shambhala Silang. At syempre, meron tayong bagong concoction dahil alam natin na napaka-healthy rin at napaka-flavorful ng ating alagaw. So, nagawa tayo, meron tayong alagaw with galanggal. Ano naman po yung galanggal? Ngayon ko lang po narinig yung galanggal. Ay, yung galanggal ay isang uri ng luya na hindi siya mas, di ba yung luya medyo strong. So, Opo. itong galanggal, medyo flowery, pero luya pa rin siya. So, masarap siyang ipaghalo dito sa ating alagaw. Very healthy Opo. at medicinal din sila. Grabe, Ninang, ang galing. Ngayon ko lang nalaman na pwede palang inumin itong alagaw. Akala ko hinahalo-halo lang niya siya sa mga dishes, pero pwede palang inumin. Hindi lang siya pwedeng inumin, pwede nga siyang gawing tea, pero pwede pa rin siyang panggamot sa sakit ng ulo, yung katas ng dahon dahil very aromatic siya. Yan. Ako, Ninang, dahil napakilala na natin yung ating mga pagkain na niluto kanina, at eto na rin yung mga drinks na pwede nating inumin, baka naman pwede na po tayong kumain, Ninang. Ay, pwede na. Sige, tara. Tara na. Kumain na tayong lahat. Oh, mga B, pagkatapos nating kumain, mag-relax muna tayo. Tapos, mag-marshmallow at mag-bonfire dito sa Dapay. Oh, upo muna tayo. Yan. Ay, siya nga pala, yung sa pamamasyal ninyo, ano naman yung mga tumatak sa inyo? Ay, naku po, ako, Nina, ang pinakatumatak sa akin, yung nakausap ko kasi itong mga artist natin. Kami po ni Ian kanina, nakakatuwa po at nakaka-inspire sila kasi 'di ba, knowing na mga professionals na talaga sila, pero bumabalik at babalik pa rin talaga sila dun sa pagmamahal nila sa arts. Kaya nakakatuwa po, merong sculptor, merong mga visual poetry artist, tapos nakakatuwa po kasi na ipapakita pa rin nila yung pagmamahal nila dun sa art sa pamamagitan nga nung pagbabalik nila dito kahit mga professionals na sila.
Okay, mabuti naman. Ikaw naman, Ian. Ako naman po, Ninang, natutuwa po ako sa mga plants nyo po dito, yung mga herbs and yung mga medicinal plants. And isa rin po sa mga tumatak sa akin is yung cinnamon tea na pwede po pala or good po para sa may mga diabetes, and yung mga oregano po na pwede rin po sa may mga kapag may mga ubo-ubo po tayo, no. At yung isa rin po, no, na ashitaba na good po sa may mga, ayun nga po, sa may mga high blood pressure, katulad din po ng mga sambong, na na-realize ko po na ang ganda rin po pala kapag nagtatanim tayo ng mga ganito pong mga medicinal plants na pwede po nating itanim lang sa mga bakuran natin at magiging readily available po at easy access lang sa atin. Kaya maganda rin po na nakakapagdagdag din po ito sa overall health po natin. Yes. Ako naman, Ninang, dahil akong nakasama niyo sa pagluluto kanina, sobrang amazing po pala nung habang nagluluto ka, alam mo na fresh yung ingredients na ginagamit natin sa pagluluto sa mga kinakain natin. Kasi alam mo na safe. Sabi niyo nga po kanina, di ba? Kapag tayo nagtanim, sure tayo na ligtas yung mga kinakain natin. And at the same time, nakakatulong din po yun for sustainable living. Kasi no, kahit na wala ka masyadong pera, pero may tanim ka lang sa gilid ng bahay mo or sa likod ng bahay mo, sigurado ka na may kakainin ka araw-araw. Tama ka, Celine. Lahat ng kailangan natin ay nasa paligid lamang natin. Kaya dapat magtanim tayo para ligtas at sapat ang ating pagkain. Okay, since marami na tayong natutunan, ubusin na natin ngayon itong ating mga marshmallow at matulog na tayo. Ako, masusunod na tong akin. Sarap? Sarap. Sarap. Sulit na sulit yung punta natin dito sa Shambhala Silang dahil hindi lang tayo nakapag-relax, uuwi rin tayo ng maraming baong bagong kaalaman. Oo nga, Ian. Di ba nakaka-inspire yung mga artist na nakausap natin na kahit na mayroon na silang mataas na pinag-aralan, di ba nananatili pa rin or mas nangingibabaw pa rin yung pagmamahal nila sa arts. Kaya nga hanggang ngayon, yun pa rin yung pinupursue nila. Sabi nga nung visual poetry artist natin, di ba, sundin mo lang yung nasa puso mo at hindi ka matatalo. Yes, at hindi lang yan. Ang dami rin nating natutunan tungkol sa iba't ibang medicinal and edible plants na ginamit pa natin kanina yan sa pagluluto. At iba talaga ang sarap ng pagkain kapag ang ginamit ay fresh and natural ingredients. Sabi nga ni Ninang, dapat magtanim para pagkain ay ligtas at sapat. That's right! Kaya siguradong marami ring natutunan ang ating mga kasangbahay sa panonood sa ating episode today. Kaya magkita-kita po tayo ulit bukas, God willing, dito lang sa Good Morning, Kuya! Makes me love, what makes me feel. So I got up and went searching for an answer that will help me understand and not pretend. But I lost you, friend. But I'm fine, yeah. Nothing's wrong about me.